Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 641. Nasubukan mo na ba ito noon? Sabi ni Jack, habang nakatingin kay Yvonne Drake. Noon ko pa ito gustong subukan pero noon pa ako din nagkakaroon ng pagkakataon. Sinabi ni Yvonne at pinilit na ngumiti. E di pumunta tayo ng sabay. Gusto ko din malaman kung ano ang nasa loob ng ghost house. Walang bahala nang sinabi ni Jack. Oo, subukan natin, pero ay pangako mo sa akin na di mo kami pababayaan ano man ang mangyari. Isa itong pambihirang pagkakataon na makasama si Jack at talagang di niya ito palalampasan, sambit naman ni Sharon. Oo, kung nandito ka susubukan ko laga ito. Tumawa si Tanya at sinabi. Talagang medyo interesado ako. Narinig ko na ang mga multo doon ay mga tao na naka-costume lang ng isang multo, paanong nakakatakot yon? Haha, pumasok na tayo, at pumasok sila sa ghost house kasama ang tatlong magagandang babae. Ilang hakbang pa lang sila pagpasok ng ghost house, nakadama agad ng takot si Sharon at nakahawak ng mahigpit sa braso ni Jack. Ang mukha niya ay kakilakilabot at mukhang takot na takot. Tumingin si Jack sa gilid niya at walang masabi. Takot na takot si Sharon habang nakadikit sa kanya ng braso. Kahit na anong mangyari siya ay lalaki at nahihiya at naiilang siya sa mga ganitong eksena. Naisip ni Jack na humiwalay kay Sharon ngunit di magawa dahil takot na takot ito at di niya magawang itulak palayo. Lalong nagsisi si Jack na inalok pa niya ang pagpasok sa ghost house kung saan nakakailang na sitwasyon na masasamantala siya ni Sharon. Isang nakakakilabot na multo na may mahabang dila ang biglang sumulpot sa tabi ni Tanya. Natakot ng sobra si Tanya at agaran niyang kinuha ang kabilang kamay ni Jack, isinubsob ang kayang ulo sa braso ni Jack at nagpatuloy sa paglalakad ng dahan-dahan na may halong kaba. Nahiya si Jack, naisip niya. Bakit hawak ni Tanya ang kamay ko? Di rin ba siya nahihiya? Sa kabila ng una niyang naisip, mula sa mahigpit na hawak ni Tanya talaga nang natatakot siya. Ano nang gagawin natin? Naglalakad si Yvonne sa likod ni Jack pero natatakot din siya. Sa katotohanan ng palad niya ay nagsisimula ng pagpawisan. Pero gusto niyang manatiling kalmado. Tumanggi siyang ibaba ang sarili ng gaya kay Tanya at Sharon na nakadikit kay Jack. Nakakahiya, nasa isip niya. Nang dumaan sa isip niya ang mga ito, isang mabutong kamay ang biglang lumitaw sa likod at inipit ang balikat niya. Muntik himatayan si Yvonne sa bigat ng isang buong braso sa kanyang balikat na nakabalot ng tela. Napatili siya habang natataranta. Tumalon siya sa likod ni Jack at niyakap ito ng mahigpit. Kinalimutan niya ang pag-iisip ng kalmado kanina ang nagsabing dal iyan mo Jack, may multo sa likod. Talagang nagulat si Jack na nakakapit ang tatlong naggagandahang babaeng ito sa kanya na parang siya ang huling pag-asa ng mga ito. Sige, kung ganun bilasan na pala nating lumabas. Naramdaman ni Jack na uminit siya sa hiya at nagmamadaling lumabas ng ghost house. Nakakapit pa rin ang tatlong babae habang nakapikit ang kanilang mga mata. Nakalabas na ba tayo? Nakaalis na ba tayo? Nanginginig na sambit ni Tanya, hay nakakatakot yun, hindi ko na uulitin yun. Kabanata 642. Nakakatakot sobra, di na rin ako babalik, talagang pinagsisihan kung ginawa ko iyon. Di malinaw kung talagang takot parent si Sharon o nagpapanggap na lang ito, pero lalong humihigpit ang dikit ng katawan nito kay Jack. Nahihiya ng sobra si Jack ngunit di siya makatingin dito. Wow! Totoo ba ito? Tatlong magagandang babae nakayakap sa isang lalaki. Hay nakakainggit, lahat sila nakakapit sa kanya ng sobrang higpit. At lahat sila ay may magagandang katawan. Talagang maswerte ang lalaking ito. Sana ako na lang yan. Bakit di ko naisipan na magdala ng mga babae sa ghost house? Nagsimulang mag-usap-usap ang nasa paligid matapos makita ang grupo nila Jack. Wow! Di ba iyon ang young lady ng Drake family? Yakap-yakap niya ang lalaking iyon ng sobrang higpit. Wow! Di ba yun si Yvonne Drake at ang isa namang iyon ay si Sharon George at ang isa namang ay nagngangalang Tanya, nakakainggit. Naiinggit ako na kilala ng isang lalaki ang tatlong naggagandahang babae, kung ako iyon baka hindi ako makatulog sa buong buhay ko. Ilang kabataang babae ang di nakatiis at nagsimulang kumuha ng mga litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Kapag kumalat ang mga litratong ito sa internet ay magiging viral ito dahil bihirang makikita ang tatlong naggagandahang babae ng Middle Province na nakayakap sa iisang lalaki. Tapos na. Talagang naiilang si Jack sa kapaligiran nila sa dami ng nakatingin sa kanila. Mas naisip pa niyang bumalik sa ghost house para makaiwas sa mga ito.
Binuksan ng mga dalaga ang kanilang mga mata at nakita nila kung paano sila pinag-uusapan at tinitignan ng karamihan, bigla nilang inalis ang kanila ng mga kamay kay Jack at nagmistulang kasing pula ng mansanas ang kanilang mga mukha. Sinabi ko na sa inyo na wag na tayong pumasok doon at nakakatakot. Nahihiyang tumingin si Tanya kay Jack. Hay! Di siya makapaniwala na hawak niya ang kamay ni Jack sa harap ng maraming tao. Naisip niya na nagmukhang kaduda-duda ang relasyon nila ni Jack. Oo. Nakakatakot talaga yun. Nakaramdam ng takot si Sharon ngunit sa kabila nito ay nakaramdam siya ng saya habang hawak ang kamay ni Jack, naisip niya na maswerte siyang mapalapit ng sobra kay Jack. Ang malas ko, napagsamantalahan ako, isip ni Jack, pagkatapos malinawan ang lahat nagpasya silang umalis sa karnabal. Naglakad si Jack papunta sa bus station nang makita niyang may kakaiba dito. At sinabi, hindi maari ito. Wow! Di ba ikaw yung nasa advertisement? Talagang ginawa mo ito Jack na maglagay ng advertisement sa isang bus station. Sambit at ngumiti si Evan ng mapait. Ngumiti si Jack, gusto ko lang pasayahin ang asawa ko syempre gagawin ko iyon sambit niya. Sa isip ni Jack ang tanggang Ivan Taylor na iyon ang gumawa para ipahiya at gawing katatawanan siya sa buong Middle Province. Gusto siyang makitang mamatay sa mismong kaarawan ni Selena ngunit malas nila sira na ang plano nila. Kabanata 643. Samantala nakabalik na ang tatlong lalaki matapos ihatid sa hospital ang lalaking nagpanggap na bulag. Pagpasok nila sa bakuran, lumingon ang isa sa kanila, "Son, sinabi ng taong iyon na pupuntahan daw tayo nito bukas, tingin mo pupunta ba talaga siya?" Bodyguard lang siya ng Drake family, anong lakas ng loob. Sa tingin ko may kaalaman sa pakikipaglaban ng lalaking iyon kaya't huwag natin siyang maliitin. Tumingin kay Son ang isang lalaki at sinabi, "Brother Son," nagngangalang Jack ang lalaking iyon, siya ang live-in-law ng Taylor family, talagang hindi mo siya dapat maliitin. Narinig kong dati niyang nailigtas ang isang God of War, ang maugnay sa isang God of War tingin mo ba ay isang kalokohan, sumingit si Son na may halong kaba at nanginginig na boses, Okay, sa totoo lang wala akong magagawa dito sa ngayon, ang magagawa ko lang ay sundin ang mga bawat utos. Oo, sa ngayon kailangan talaga nating maging tapat at maibigay ang mga larawan kapag kinailangan niya. Tumango ang dalawa at sumang-ayon habang nagpatuloy papasok sa loob ang tatlo. Oh, nakabalik na kayo, kamusta ang lakad nyo ngayon? Nakakuha ba kayo ng maraming larawan hihihi, maibebenta ko ang mga ito sa mas malaking halaga? Sabi ni Moscow ang leader ng grupo. Naguguluhang nagpaliwanag si Son, sa totoo lang napakarami naming nakuha ang magaganda at batang kababaihan na may maiikling palda sa karnabal ngayon. Habang naghahanda na kaming umalis, nakasalubong namin sila Tanya at Avon Drake. Sumimangot din ang lalaking may balbas. Nahuhulaan na niya ang kasunod na sasabihin ni Son, talagang nakasalubong niyo si Tanya ang babaeng pakialamera. Iniisip niya ang sinabi nito at idinagdag. Huwag niyong sabihin na nagdala siya ng maraming bodyguard. Pero di ba't sinabihan ko na kayong magpanggap na bulag, nakatago din ng maiigi ang kamera ng baston na iyon, paanong makikita ang ganong high-tech na gamit, posible bang makita nila na may mali sa mga gamit natin? Oo boss, di rin namin akalain na madidiscover nila kami. Nasa ospital ngayon si Bob at kailangan daw putulin ang bali niyang binti bukas. Huminga ng malalim si Son at sinabi, "Kainis, nag-iisa lang ang bodyguard nila pero marunong ito sa pakikipaglaban. Okay, tapos na yon, ituloy nyo na lang ang lakad nyo sa ibang araw." Alam ni Moscow na hindi niya pwedeng kalabanan ang mga Drake. Sinabi, mabuti at di lumaki ang isyo na ito. Bukod may bayarin pa si Bob sa hospital, bibigyan ko siya ng 1 million para makapagpahinga na lang siya sa bahay nila. Napangiti na lang si Son at sinabi, "Gusto naming pigilan ang sitwasyon pero nasira pa namin ang memory card kasabay ng pagbogbog sa amin ng taong iyon. Sinabihan pa kaming di niya palalampasan ang nangyari kanina, ano?" Nagulat at napalingon si Moscow kay Son, sinabi niya, "Mga inutil. Di nyo ba sinabi na mga tao kayo na nanggaling sa Green Hall, di nyo ba sinabi na di dapat kalabanan ang Green Hall dahil ito ay nasa ilalim ng Kingston Hall?" Sinabi ko iyon boss, akala ko pag sinabi ko iyon at palalampasan nila ito ngunit lalo silang nagpumilit matapos marinig na galing kami sa Green Hall. Single ni Son na walang magawa. Kahit anong mangyari sinabi ng pinuno ng Green Hall na dapat panatilihin ang magandang relasyon sa mga aristokratikong pamilya at panatilihin ang kapayapaan sa mga ito. Siyempre sa ibang pagkakataon, ang ibang aristokratikong pamilya at matatakot sa malalakas na pamilya na namuhay ng kakaiba at laging patas, talagang may tapang si Tanya Drake, sa tingin niya ba siya ang magpapasya ng lahat? Gusto niya bang magsimula ng away sa pagitan ng Drake family at Green Hall? Di ba siya natatakot sa Kingston Hall na sumusupute sa natin?
Namumula sa galit si Moscow. Hindi ito dahil sa kanya, medyo natatakot si Tanya at ayaw niya tayong galitin. Tumawa si Son at sinabi, ang bodyguard na iyon, kung di dahil sa kanya di kami malalagay sa sitwasyong ito. Kabanata 644. Natigilan si Moscow, sinabi niya, ano? Sinabi niyo bang ayaw ito palakihin ni Tanya Drake? Pero ang totoo yung bodyguard niya ang nagpumilit na gustong malaman ang totoo. Sino ba si Tanya sa tingin niya at para ungkatin pa niya ang bagay na ito? Oo tama, at sinabi pa ng bastardo na iyon na gusto niya tayong puntahan bukas at isa daw itong personal na issue sa kanya kaya't pupunta siya mag-isa. Pakiramdam ni Son ay di ito possible, di ko alam kung naglaloko lang siya pero ang lalaking iyon at ang live-in law ng Taylor family kaya iwasan nating masaktan. Siya yun, narinig ito ni Moscow at nagsimulang lumubog ang kayang mukha. Di ako mag-aalinlangan kung isa lang itong simpleng bodyguard, pero ngayong narinig ko na ang lalaking iyon na mainitin ang ulo, mahihirapan tayong kalabanan ito. Lalaking mainitin ang ulo. Anong ibig mong sabihin doon? Ibig sabihin ba nito madalas siyang gumagawa ng problema? Naka-Simon Got na tanong ni Son, tumango si Moscow, wala akong masyadong katibayan, pero tingin namin ang pag-address ng Dragon Gods mula sa Middle Province ay may kinalaman sa Jack na ito. Hindi pwede. Marurunong at mahuhusay ang mga nasa Dragon Gods paano sila natakot sa isang tao. Nadismaya si Son at napa-Simon Got, impossible hindi ka panipaniwala, paano niya kakayanin? Anong lakas at kakayahan ang meron siya? Nabalitaan ko na umalis ng mabilis ang mga Dragon Gods at iniwan ang mga yaman at pinagkukunan nito nang hindi na inisip ipagbili ang mga ito. Higit pa dito may isang misteryosong lalaki ang pumatay ng maraming miyembro ng angkan nila sa isang gabi. Maging ang pinakamagaling sa Dragon Gods at mga master ay namatay. Walang nagawa si Boss Harvey kundi ang tumakas. Biglang may naalala si Son at napasigaw. Diyos ko kapatid na Moscow, sa tingin mo ba si Jack ang pumatay sa lahat na master na iyon? Paanong nangyari ito? Walang bawalang ngumiti si Moscow. Ang balita ko isa siyang sundalong nagbalik galing sa digmaan. Maaring ang galing niya sa pakikipaglaban ay mahusay ngunit hindi siya ganon kalakas gaya ng sinabi ng master natin, ang lokong iyon ay hinuhulaang may relasyon sa mga Diyos ng digmaan. Kaya ganon siya kakumpiyansa dahil may tutulong sa kanya. Huminga si Moscow bago magpatuloy, nitong mga nakaraang araw, sinabi sa akin ng master ang tungkol sa lokong iyon. Lumalabas na wala pa tayong totoong impormasyon sa kanya, ngunit ayaw naming masangkot o galitin ang taong iyon. Nag-alala si Son sa mga narinig at sinabi, ngayon di tayo nag-alala sa kanya ngunit mukhang siya mismo ang pupunta sa atin. Okay, tara na at magpunta tayo sa Master, ipaliwanag niyo ng detalyado ang mga nangyari. Si Master ay matalino, alam kung kaya niyang harapin ang mga ganito ng sitwasyon. Tumango si Moscow at dinala si Son sa loob. Sa kabilang banda, sila Avon, Tanya at Jack ay nakabalik na sa mansyon ng mga Drake. Nang papaalis na si Jack para umuwi at handa ng mag-drive, isang lalaki ang nagpainto sa kanya at biglang lumabas. Nakita niya ito ay si Tiger. Tiger, bakit anong nangyari? Napahinto si Jack nang makitang namumutla si Tiger at halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Pumasok si Tiger sa kotse at nagmamadaling sinabi, Kuya, di ko alam ang gagawin ko, hinanap kita para humingi ng tulong. Tinapik ni Jack ang balikat ni Tiger, huminahon ka at sabihin mo sa akin, ano ba ang nangyari? Di ba binigyan mo kami ng pera, ibinili namin ng asawa ko ng bahay at nagbukas kami ng maliit na restaurant gamit ang natitira. Sa tingin namin ang pagkain namin ay masarap dahil dumarami ang aming customer at gumaganda ng gumaganda sa mga nagdaang araw. Sabi ni Tiger habang nag-aalanlangan. Kabanata 645. Huminto si Jack at nagtanong. Di ba't magandang pangitain yan, bakit nag-aalala ka at naguguluhan? May nakaaway ka ba o sumubok manggulo sa restaurant mo? Tanong ni Jack. Tumango si Tiger, ganito kasi kuya, ang kabilang restaurant ay nagsimulang humina at sinisisi kami sa kabila ng kanilang paghina. Sinasabi na inagaw namin ang negosyo nila at nagsimulang magtawag ng mga gangster para guluhin kami. Parating pumupunta ang mga gangster sa amin at kinukuha ang lahat ng mesa ng paisa-isa. O-order sila ng isang platitong mani para sa isang buong araw dahil dito di namin maipagpatuloy ang aming negosyo. Mga basura, talagang mapang-api ang mga taong ito. Itinikom ni Jack ang kamay nito at galit na napapikit. Di siya makapaniwala na magagawa sa kanila ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Inisip ni Jack ang nangyayari at nagtanong, kung gayon gumanda ba ang negosyo sa kabila? Hindi rin dahil may malaking restaurant din doon na hindi nila kayang kalabanan, kaya ibinaling nila ang galit at sisi sa amin.
Napakapangit ng pagkain ng restaurant nila kaya ibinabaling nila sa amin ang sisi sa pag-agaw ng negosyo nila. Pero noong wala pa kaming negosyo hindi rin tumaas ang negosyo nila gaya ng dati. Galit na galit si Tiger habang sinasabi, "Ay di ko alam talaga ang gagawin ko." Noong unang ginawa ng mga gangster ito, naisipan namin na tiisin ngunit nagpatuloy ito sa mga sumunod na mga araw hanggang wala ng customer ang pumupunta dahil sa walang espasyo o natatakot sa kanila. Paano na ngayon, anong sitwasyon? Tanong ni Jack matapos sa sandaling pananahimik. Naroon pa rin sila ngayon nakaupo, dati nagagawa kong pagsilbihan ang mga customer ko kahit gabi pero ngayon takot na takot silang pumunta. Naroon sila at nanghihingi ng 100,000 bilang protection fee at iiwan na kami kung hindi ipagpapatuloy nila ang panggugulo sa amin. Okay, nasaan ang restaurant mo, tara na. Pinaandar ni Jack ang kotse at dumiretso sa restaurant. Di nagtagal, bago sila makarating itinabi ni Jack ang sasakyan at lumabas. Nandito na tayo. Bumaba si Tiger ng kotse at itinuro ang restaurants. Nagpatuloy sa paglalakad habang nasa likod si Jack. Paglapit ni Jack, maririnig ang malalakas na tawanan sa likod ng pinto mula sa loob. "Hahaha, anong masasabi mo ganda, nakakita ako ng buhok sa mga mani. Nakakain na kami ng maraming mani, paano kung sumakit ang mga tiyan namin dahil dito?" Isa sa mga lalaki ang tumawa ng malakas. Nakaupo ito habang nakataas ang isang paa sa mesa. May nakalagay na toothpick sa kanyang bibig habang tumatawag ng walang pakialam. Pasensya ka na, kukuha na lang ako ulit ng isang plato para sayo, di nyo ito kailangang bayaran. P***ta, ibinagsak ng lalaki ang pares ng chopstick sa lamesa. Nag-iisip ka ba, matapos mo akong pakainin ng madumi mong pagkain ay nagawa mo pa akong alokan ng bagong plato. Magkano ba ito bagay na $10, sa tingin mo kapos ako sa anong halaga? Ano ba ang gusto mo? Sakop nyo ang higit sa 10 mesa, ilibre ko ang bawat isang mesa sa inyo, gagawin ko iyon ng libre. Hindi na alam ng asawa ni Tiger ang gagawin, nagpaalam si Tiger rito na lalabas para humanap ng solusyon, ngunit di pa ito nakakabalik. Naiwan siyang mag-isa at dalawa niyang waiter na takot sa isang sulok habang nagmumakmak. Sa sandaling ito nakakaramdam na ng takot ang asawa ni Tiger. Anong gusto namin? Tutal wala naman ang asawa mo dito at maganda ka naman, bakit di ka maligo at magpunta tayo sa banyo para maglaro? Tumayo ang lalaki at agad na hinawakan ang asawa ni Tiger. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.